Nagbabalik po ang Panahon TV. Time check ulit tayo. Ang Philippine Star Time po natin ay 5:02 na po ng umaga. At sa puntong ito naman po alamin na natin ang status sa mga dams dito po yan sa bahagi ng Luzon. Sa tulong po yan ng mga datos mula po yan sa Pag-asa. Sa ngayon nakatutok pa rin tayo sa tatlong major dams dito sa Luzon. Kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at pati na rin po itong Angat Dam. So unahin po natin itong Angat Dam na matatagpuan po natin sa may Norzagaray, Bulacan. Ito po ang nagbibigay po ng supply ng tubig dito po yan sa atin sa Metro Manila at sa mga karatig po natin lugar. Ayon po sa Pag-asa, kahapon po November 19 alas 6 po ng umaga, meron po itong 205.61 meters at mula po sa kanyang water level na 205.62 meters noong November 18, nakitaan po natin ito ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 0.01 meters. Medyo maliit lamang po ang ibinaba ng kanyang water level pero magandang balita na rin po yan dahil maiwasan po natin ang patuloy po niyang pag-abot sa kanyang spilling level na 210 meters. Ang ikalawang dam po na ating babantayan niya naman po yung Magat na matatagpuan po natin ito sa bahagi naman ng Isabela. So ang main purpose naman po ng dam na ito ay yung pagbibigay po ng supply ng tubig para po sa ating mga kababayang magsasaka dito po yan sa bahagi ng Northern Luzon. Kahapon po araw po ng Miyerkules, meron po itong 188.39 meters at nakitaan po natin ito ng kanyang 24-hour water level deviation na umabot ng negative 0.11 meters dahil nga po noong November 18, meron po yung 188.15 meters. Pero sa ngayon naman po ay good news pa rin yan dahil nga napakalapit na po nito sa kanyang flood season high water level na 190 meters. So talaga pong makakatulong yung patuloy pong pagbaba ng water level sa dam na ito. At ang panghuling dam po na ating pong titingnan, ito po yung Pantabangan Dam. Matatagpuan po natin ito sa bahagi naman ng Nueva Ecija dahil nga po mahalaga po ito para sa ating mga kababayang magsasaka para po sa irigasyon ng ating mga sakahan doon dahil nga po napaka-importante din ng Central Luzon para po yan sa rice production dito sa Pilipinas. Ayon po sa datos ng Weather Bureau kahapon, meron po itong 203.58 meters at kung titingnan po natin mula po noong November 18, meron po yan 203.53 meters. Ibig sabihin po nito ay tumaas yung kanyang water level by 0.05 meters. Pero sa ngayon ay malayo pa naman ito sa kanyang flood season high water level, yung kanyang spilling level na 216 meters. So yan po ang mga datos tungkol po sa ating dams at patuloy po kayong tumutok dito lang po sa Panahon TV para po malaman po natin yung development o yung progress sa water level nito. At ngayon po para po sa mga maagang papasok ng kanilang eskwela o kaya naman po yung pupunta sa kanilang mga opisina, alamin na po natin gaano kaya kalaki ang chance na makaranas kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. So ito po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan nandito po ang mapa ng Pilipinas. Meron po tayong nakikita ang iba't ibang mga kulay dito sa ating mapa. So yun po yung mga kulay na yan ay meron pong ibig sabihin dito sa ating color scale. Ito po yung percentage ng ating chance of rain. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo mataas yung chance na makaranas po ng mga pag-ulan within 1 to 4 hours po yan. So dito po sa may bahagi po ng Central Luzon, pati na rin po dito sa may Western Visayas at maging dito rin po sa ilang bahagi po ng Mindanao, kabilang po dito ang Davao at ang Zamboanga Peninsula, meron po yung 50 to 80% chance of rain. Habang yung natitirang bahagi po ng ating bansa, meron lamang tayong 10 to 30% chance of rain. Maaari pa po magkaroon ng mga pagbabago, kaya po para po kayo mismo ay makita ang detalye ito, puntahan na po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito rin po yung link para mapuntahan ninyo ang Project NOAA ng DOST. Ngayon po alamin na po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito po sa bahagi ng Luzon, sa Baguio City, mababa pa rin ang 15 to 22 degrees Celsius. Habang dito naman sa may Puerto Princesa, meron po yan 24 to 32 degrees Celsius. Puntahan naman po natin ang Visayas area dito po sa Iloilo, Bacolod at ganoon din po dito sa may Tacloban and Metro Cebu. Magkakapareha po ang temperatura ng abot ng 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao area, dito po sa Metro Davao, mataas na po ang 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi pong ito ng Cagayan de Oro, meron po kayong 24 to 32 degrees Celsius. At ngayon po alamin na po natin ang update po ng PHIVOLCS tungkol po dito sa status ng Mayon Volcano na patuloy pa rin po ang pag-aalboroto.
Kahapon po November 19, 2014, nakataas pa rin po ang alert level 3 sa nasabing bulkan at ibig sabihin po nito ay nasa critical condition pa rin ang Mayon volcano. And for the past 24 hours na obserbahan po natin ang tatlong volcanic earthquakes, isa pong rockfall event at meron din pong slow magma intrusion. At ito rin po yung summit po nito, yung tuktok po ng bulkan ay hindi po visible last night pero wala rin po tayong nakita na crater glow. At dahil po dito sa patuloy nga pong pagpapakita ng senyales ng nasabing bulkan ay tuloy-tuloy pa rin ang paglalabas ng special weather forecast ng Pag-asa. Para po sa araw na ito ng Thursday, meron po kayong partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Ito pong agwat ng temperatura, abot po yan ng 23 to 32 degrees Celsius. At ngayon po, bukod po dito sa Mayon Volcano, i-check naman po natin ang status ng Taal Volcano na matatagpuan po natin sa probinsya naman ng Batangas. Nakataas po ang Alert Level 1 kahapon, November 19, 2014 at yan nga po ibig sabihin po nito meron pa rin po nakikitang abnormalities dito po sa Taal Volcano. For the past 24 hours, naobserbahan po ang isang volcanic earthquake. Meron din pong pagtaas sa water temperature, yan po ay 32.8 degrees Celsius at umakyat po ito by 33.2 degrees Celsius. Nakitaan din po natin ang decrease in water level at ganoon din ang pagbaba sa level ng acidity. So yan po, patuloy po kayong tumutok. Dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman natin hindi lamang po ang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, ganoon din po sa mga lagay naman ng mga aktibong bulkan dito po yan sa ating bansa. Marami pang dapat malaman kaya magbabalik pa po ang Panahon TV.